Sir Balik, kamusta po ang isang daan natin na panunungkulan bilang gobernador? Ano-ano po yung mga nagawa natin dito sa ating probinsya? Alam niyo, ang sabi ko noon ay iangat natin ang buhay ng mga magsasaka at mga isda. At yan ang pinagtuunan ko ng aking oras. Itong mga nakarang isang daang araw. At sa ngayon, ipakita ko sa inyo ang sulat ng ating department o ang ating executive secretary kaya sa Department of Agriculture na i-release na sa Cagayan ang ating mga rice industrial complex. Basahin mo para makita. Ayan. During the distribution of assistance to typhoon-affected residents and farmers at Gonzaga People's Gymnasium, Gonzaga, Cagayan on 27 September 2025, the President was apprised that there are currently 140 rice processing centers in the country, with a target of reaching 146 rice processing centers before the year ends. The President then directed the Department of Agriculture to establish a rice processing center in Cagayan and coordinate with the provincial government of Cagayan for its site. Ayan. Alam niyo, Cagayan is number 2 rice palay producing province in our country. Alam niyo po, ang Cagayan, masipag ang mga magsasaka. Every year, pataas ang production natin ng mga palay. At 1.2 million metric ton ang contribution natin sa Pilipinas. Number 2 po tayo. At masakit ang loob ko, pinakita ko sa Presidente, bakit tayo na Cagayano hindi binigyan ng rice processing center? 140 ni isa, walang napunta sa atin. Ngayon, by 6 pa, kasi 146. Kaya yung apat, ay nakonsensya sila. Yung apat na yun ay napunta sa atin. Dapat noon pa tayo binigyan. Nag-aaway kasi ang mga leader natin. Ngayon, wala nang umaaway sa akin. So, pinayagan ng bumaba lahat-lahat. Kaya dito sa apat, kaya naibibigay sa atin, isa sa 1st District, Cabalanyugan, 2nd District, Lakapan, 3rd District, Tuaw. At may hinabol pa na isa dahil nakahingi si Mayor Sherry bilang presidente ng Mayor's League na isa. So, 4 ngayong year na ito, i-ground break. Yung Kamalayugan na ground break na. Within this week, baka mag-ground break tayo sa Lakapan and next week before the end of the month sa Tuaw. So, yun makikita na hindi na istorya. Talagang darating na. Kung meron na tayong rice processing center, hindi na lalabas ang mga palay natin. Alam niyo kung ano yung rice processing center? May pagpasok ng truck, mayroong weighing scale para kunin ang kilo ng truck. Then, i-discarga niya, balik ulit. Kalalaman natin ang kilo nung na-deliver na palay. Then, ilalagay sa dryer. 250 ton na dryer. Then, pupunta sa makina ni Agbayo, which is 250 to 500 kabans per hour. Then, pupunta sa packaging, 5 kilos, 10, 25, 50. Automatic lahat yan. Then, may warehouse na kung small, 3 hectare na warehouse. Kung big, 6 hectare na warehouse. Kasi yung big, katulad ng 12, is 10 hectares. So, kalahati na yung warehouse. Yung iba, yun na yung dryer, yung makina tagbayo, and yung packaging. Sa maliliit, katulad ng Kamalanyugan ng 250 per hour, 5 hectares, 3 hektarya lang ang warehouse. Yung sa nahingi ni Cherry Antiporda bilang Mayor, President ng Mayor's League, katulad din yung 12. So you can just imagine
pag napapatakbo natin yan, 500 plus 2, plus 250, that would be 1,500 per hour na production ng Cagayan pala at bigas na. So in short, pag natapos yan, halos lahat ng palay ng Cagayan dito na mababayo. At tayo, kasi ako naman ngayon, magbibigay na ng pera sa mga mayor, sila na ang bibili ng palay. Papakiskis nila, sa ngayon kasi wala pa tayong kiskisan, sila na rin magpabili ng bigas. Alam nyo ba na 2 taon natin ang may kiskisan? Dahil may kiskisan sila, nagbibili sila ng 16 to 18 yung press, then binibilad nila, then binimil, pinagbibili nila at pagbigas na 25 to 30 a kilo. So, kaya pala sa Cagayan eh. Sinaunang mill pa yung ginagamit nila. Ngayon, modern eh. Yun. Biro nyo na hindi ito ang inasikaso natin. Ngayon lang naasikaso. Tingnan nyo nangyari. Nasira yung Pigkatan Bridge natin. Bakit? Yung mga truck ng Nueva dumaan doon. Lumagpak. Kasi ang karga doon, 1,550 kilo sacks of palay. Anong nangyari? 50 tons. Ano yung bridge? 18. So, bumagsak yung bridge natin. Nagsabay ng dalawa. Hindi lang isa. So, 120 tons. Biro mo yun. Kaya lumagpak yung bridge natin. Kaya ngayon, nung nangyari yun, I asked the DPWs na i-assess lahat ng bridges natin. Tingnan mo kung close na. Magapit, Bawa, Pateng, ano yan, small vehicles na lang. So sir, yung mga bridges po na mga old, no, paano natin masisiguro na talagang wala nang dadaan doon na mas mabigat pa doon sa nakalagay lang na tons ng bridge na yun, sir? Ngayon, stress mo lang ngayon, mamaya doon sa opisina ko nandun yung 3 DPWH na district at saka si RD. Tutulungan namin sila para ma-enforce yun. PNP at saka lingkod, Task Force Lingkod Cagayan at saka mga barangay tanod kasi 24 hours. Lagi-lagi na yun, sir, na may bantay pa. Pero yung importante, dahil dito sa nangyari sa Pigkatan, hiningi ko sa DPWH, ngayon, mamaya, piniprepare na yung sulat, na yung Santo Niño to Lasam na hindi pa tapos ay pinapatapos na. So, tatapusin yun. Okay? So, 10 kilometers na lang. Sabi ko, tapusin nyo na yan. Daan namin. Tapos, tapusin nyo na rin yung Kamalanyugan. Pari kaya 2 sulat, bukas ibibigay ko kay Presidente. Tapusin nyo na ito para hindi na namin gagamitin ang punton at saka magapit. Para ang aking rekomendasyon, palitan na yung mga bridge na yan ng bago. Huwag nang i-retrofit. Yung mga, kasi sabi ni Presidente, 250 billion galing sa pondo ng hindi na tinuloy yung mga yung mga flood control project. So, napunta doon. So, ngayon, dahil may pera, yan, gawin na yan. Huwag na yung mga ghost project na yan, kawawa ang tao. So, bali dyan sa Buntun Gob, soon ba makikita natin na may bagong bridge na din na magsusuporta just in case, sir? Yeah. Noong nandun kami sa Pigkatan, sabi ko, maglagay muna ng rerouting dun sa baba. Rerouting bridge. Detour bridge dun sa baba. So, ayan, in a short while, mangyayari na yan. By detour bridge na, sisimulan na nila na is either i-retrofit or merong rekomendasyon mo, bago na. Bago na lang. Alam niyo ba yung bago sa Cagayan at sa Kamalanyugan? Ito, pakita ko sa iyo. Kasi para makita ng kababayan natin na kaya pala ang Cagayan. Ito binigay ni Mark nung siyang Mark Villar, ang ating son-in-law. Hiningi ni, Paano kaya ito makikita? Ganda, no? Ganda, Gob. You'll show it to them there.
Tingnan mo, ganyan ang gagawin sa Punton. Ginawa na sa Kamalayuan, yan ang pupunta ni Presidente. So bali ano po yung parang pinaka pag-uusapan ninyo, sir, kung sakaling napupunta na dito si President Marcos bukas, no, sir? Kailangan kasi 165 million para to finish the bill. So, inimbita ko siya para makita niya para bigyan ng pondo out of that billion na flood control. Para matapos na, para magamit na ng Cagayan, para ma-stop na yung paggamit ng Magapit. At magawa na rin yung Lasam to Santo Niño para doon na dadaanin dyan na dito sa eastern side ng Cagayan. Western side na dadaan ang mga truck. So, yun yung ginagawa ko ngayon para walang antala. Kaya kasi kung magawa yun, yung Kamalayugan Bridge, so hindi na gagamitin ng Magapit, pwede na palitan ng Magapit. Then, magagawa na yung Santo Niño, hindi na gagamitin dito. Doon na. So, Alakapan, to Lasam, to Santo Niño, to Piat, to Tuaw, to Solana, then Marulug, Dululug ba yan? Diretso na sa Manila. Hindi na dadaan sa Punton. So, yun. Tingnan. So at ayun nga, Gob, no. So bali ano pa po mga Gob yung mga nagawa natin, no, sa isang daan na panunungkulan natin bilang isang gobernador. So yun ang bukod sa agriculture, mga ganun, sir, or sa mga tulay. Una sa employment. Una sa employment. Sa edukasyon. Magbibigay si Presidente ng 200 classroom sa Cagayan. So, saan banda yun, Gob? Sinabi ko, mag-submit ang Division School Superintendent, si Ray Caligiran, kung saan yun. Then, ibibigay ko diretso sa mayor yung mga pondo. So, eskwelahan. Then, i-expand natin ang school board, isali natin yung mga residente na mga universities natin para makausap sila, para ihikayat ang mga estudyante na wag lahat pupunta sa criminology. Dapat may mag-aaral ng bugasya, engineering, doktor, accountant, kasi yun ang kailangan yung mga kumpanyang bago na darating. Para, kasi yun ang tatanungin, meron ba kayong human resource? Yun. So in short, yun ang mangyayari doon. So kung meron na tayong yung kalikasan naman natin, environment, may darating na mga kapartner ng Cagayan sa pagre-reforest natin at pag-aalaga ng forest natin, pero i-enroll nila yung bundok na yung forest natin sa carbon credit. Ang ibig sabihin nun, babayaran sila ng Europa. Kaya lang, kung pwede, hahati tayo dun sa bayad para may pangtulong sa mga tao nakatira doon, yung mga tao nakatira sa foot of the mountain, i-reinforce natin yung mga bahay nila para pag may mga sakunahin, hindi naman sila madidisgrasya. At sa Cagayan River, makagawa din tayo, magpa-plant tayo ng bambus para hindi na mag-ero. So, meron na tayong education, environment, then energy. Si President Marcos ay kakausapin niya ang NGCP para yung linya hanggang Tugigaraw ay mapunta na sa northern part ng probinsya para yung meron kasi tayong 150 megawatt doon na solar pag-aari ng Ayala. Kung may inject sa national grid, may inject din sa yung kuryente, sa Gelco, yan ay bababa ang kuryente at magiging steady. So, papasok na yung mga ngalakal dahil nalagaan natin ang environment natin, yung mga edukasyon natin na naghahanda para sa mga pangangailangan nila. At
ang enerhiya natin ay consistent na at mabura, kaya Mm. pupunta na sila dito. Mm. Kung meron ng factories dito, meron ng trabaho ng tao. Mm. So that's good governance naman. Merong order si Presidente na imbestigahin ang mga nangyayari Mm. sa construction. So, nagforma ako ng all-lady inspection team. Ang mga professional na abogado, inhinyera, at saka CPA accountant. Ayan, hindi mo pwedeng diktahan yan. Hindi mo pwede, kung ano makita lang, yun ang sasabihin. Mm. So, nagforma ko ng ganyan, pinalitan ko yung mga lalaki na matagal na dyan, nag-inspect. Mm. Para wala silang kilala. Mm. Para So, yung mga lahat yan, Gov, ay tama ang bago. inspection. So, Mm. then, nag-form din ako na Cagayan Conscience Committee. Mm. Para pag may nag-aaway, sila na lang ang mag-imbita at pag-usapin. Sino ito mga ito? Member. Mm. Yung president ng universities, tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, Archbishop ng Tugigaraw, at mga sonta, yung mga yan. Mm. So, hindi mo rin pwedeng questionin yung mga integrity nun. Mm. So, sila yon. So, in short, sila na ito mga nag-aaway, sila nang bahala. So, ganun yun. Ngayon, yun ang good governance natin. Transparency and asking the help of the academe, the religious, and uniting our province Mm. so that we can move faster. We are now moving fast. Mm. But if everybody will, si Giorgio na lang, hindi sa sumasali. In terms of uniting, sir, Yeah. ano yung mga ginagawa ninyo para lahat magsama-sama no sa isang tungkulin, mga Oo, ganun. tama. Alam mo, si Giorgio na lang. Yung dalawang congressman kasama na, lahat ng board member kasama na, lahat ng mayor kasama na, Giorgio lang. Mm. Bakit kaya? Yun. So, nagpunta ako doon sa station nila. Patuloy pa rin yung pakikipag-communicate ba ninyo sa kanya, Gov? Kapatid din natin yan eh. Mm. Kaya lang, siyempre, naunang nakasama ko, yung mga kalaban niya, ang magagawa ko. Nagpunta naman ako sa kanya bago election, ayaw naman niya sa akin. Mm. So, ngayon, nanalo siya, nanalo ako. Tama na kami para may ipatong mapabilis natin ang progreso. Mm-mm. So, yun yung good governance. Agriculture, yun sila. Agriculture. May right processing. May dam tayo. Apat. I-regulate yung isa bukas. Mm. Pupuntahan namin ni Presidente. Sabi ko, tingnan mo, pag nang flood control, ito na, dam na para Dam sa lang. yan. Mm. Kasi yung dam, flood control din. Kasi gilid, ginagano niya. Ni-stop niya yung tubig, Tubig. na papanda, papuntang Cagayan. Lahat kasi, meron tayong small waig, yung small river. Coming from the mountain, going to Cagayan. So, i-stop yun, dam. Mm. Then, pag madami, saka ipapam out para hindi masira yung dam. Mm. So, yun ang gagamitin pang-irrigate. Mm. Yun ang gagamitin fisheries, lagyan natin isla. Yun ang gagamitin tourism. Bukas, tingnan mo, masisiyang ka, nandun kami, pwedeng maging mag-picnic doon. Ay. Bali yung mga apat na dam na yan, sir, ano yung target na place yan yung ipapatayo? Claveria, Pamplona, and Sanchez Mira 1. Mm. Ballesteros, Lacapan 2. Santa Teresita, Bugay 3. Mm. Yung isa, dahil yung tubig gagaling sa taas, is in Kalinga. Pero ang kukunin ng Kalinga na tubig is only good for 1,500. Yun lang kailangan nila. Mm. Kasi the 6,000 will go 4,000 to hectares to Sulana and 2,000 to Western Camulon. Mm. So yun. Sir, Gov, 'di ba, yung hindi naman lingid sa kaalaman natin na talagang isa sa gusto mong tulungan ang agrikultura. So ano na yung mga hakbang o gagawin pa natin para matulungan ang ating mga magsasaka, Gov? Ngayon po na
pagpapatayo na tayo ng dam para lahat ng hindi pa irrigated ay may karoon na irrigation. So magdodoble na ang production nyo. Ngayon, nakahingi na tayo ng rice processing center natin. So wala nang lalabas na palay. Pag lumabas rin na ang mga produkto natin processed na, nakalagay na sa sako, bigas na. So, kontrolado na natin dahil tayo ang may-ari ng rice mill, dryer, rice mill at packaging. Tayo, Kalyano. Mapokontrol na natin, mapapataas natin yung presyo ng palay, mapababa natin ang presyo ng bigas. Kasi tayo na may-ari nun eh. At saka hindi natin na-transport yung palay natin sa BBC at Bulacan eh. Dito na eh. So, in short, tatas na ang kita ng mga magsasaka. Dahil may taas natin ang palay presyo, bigas naman para sa lahat ng Cagayan ng Pabula. So, yun po ang promise ko. At pinakita ko kanina dito sa ating angkor na may sulat na Malacanang na ibigay sa atin. Ay, 3 ngayon, 3 every year. So, Gob, eto naman, paano natin masisiguro no na lahat ng ani ng ating mga farmers mabibili no ng ating mga local government units naman. Alam nyo, itong linggong ito, sisikapin kong yung 3 million na may ibigay ko sa mga ngayon. Doon na ang pangsimula na pambili. Next year, January, bigyan ko na naman ng 5 million. Para habang hindi bumibili ng NFA, sila bumibili. Pag bumili ng NFA, hinto muna sila, NFA pabili. Para yung mga tao ay hindi makokontrol ng mga rice trader ang presyo. Hindi lang yan. Wawalain na natin ang mga rice trader. Bakit? Kasi kung tayo na ang nag-email, hindi na yung mga rice trader ng WWC at Bulacan, ang mangyayari, yung gas natin ay direksyon na natin pagbili sa mga LGU. Like, for example, wow, yung rice processing center na to, sila ang magsusupply sa Makati City. So, wow, Makati City, may momowa sila, bibili sila sa atin at NFA price or lower than NFA price, for example, 2 pesos dito. Para wala nang rice trader, local government to local government na. Wala na rin malaking truck kasi hinihingin ko kay Presidente na bigyan ang Cagayan ng BART. Iba-BART na lang natin yung bigas natin sa Manila. Doon na lang ipapackage sa Manila. So yun, ang ginagawa ko ngayon, pagdasal niyo ako at lahat sa mga kasama ko na nagtatrabaho dito, yung nandiyan sa Pastorio, mga department heads sa baba nila. Kaya, yun. Pag nagawa natin ito pala, yung mga matatanda, yung mga hindi tumatanggap ng pension, yan ang sinasabi niyo sa akin. Sa DSWD, ang probinsya po ang magbibigay ng pension. Yung mga kabataan, sabi niyo sa akin, ang dagdag tayo ng scholar para sa mga pamilya na wala pang katungtong na anak sa kolehiyo. Yun. Para lahat ng pamilya Cagayano magkakaroon na. Hindi lang 1 year, 4 years. 4 years scholarship. Yun. Sa kahit na anong kurso, Gob. Basta kahit anong kurso, basta 4 na taon lang namin sa Okay, Gob, may katanungan lang din ako kasi sa nabanggit mo sa 100 araw na accomplishment bilang gobernador ng Cagayan, yung maagang pagkakapasa ng provincial budget natin para sa susunod na taon. So magkano yung kabuuan na budget at ano yung priority programs or projects natin na asahan sa susunod na taon sa ilalim ng budget na yan? 4.8 billion ang pondo ng Cagayan. Halos 40% yan ay pupunta sa sahod ng mga tao. So, 60% ay pupunta sa mga tao. Sa akin, siguro 20% yan ang pupunta sa ayuda. At 40% yan ang pupunta sa infrastruktura. So, yung infrastruktura,
80% yan ay pupunta yung 40%, which is 40% of 5 billion to. So, 40% ay pupunta sa 60%, so around 1 billion ang pupunta sa infrastruktura para sa agrikultura. So, yung ayuda, siyempre, farmers din yun. So, 20%, that would be 1 million. So, halos, ang pupunta sa ay kalahati ng budget ng probinsya ng Cagayan. 40% pa noon ay pupunta sa SAUDA, ay pupunta sa mga ibang sasaka. In short, yung papamigay, 80, yung pwedeng ipamigay outside the salary, 80% na magsasaka. So, nakasentro tayo sa magsasaka at mangingisda. Okay. Yung nabanggit mo kanina na bibigyan na tulong sa mga senior citizen na hindi saklaw ng social pension program ng DSWD, katumbas din ba yung halaga ng binibigay ng DSWD sa manggagaling sa provincial government Kung ano man mababa na konti. Kasi alam mo na, yung government, dami ng pondo. Dati, pinagkakasya lang natin, di ba? Marami tayong gagawin. Kaya lang naawa ako dun sa walang tinatanggap. Kasi kung pumunta ko doon, umiiyak sila sa akin. So, pinag-aralan ko kung paano. Sige, bigyan kayo para meron din kayo. So, gano'n. Yun, okay mo kilala. Yung mga para sa medisina nyo, sa exam nyo, meron tayong laboratory bus, papupuntahin ko doon sa mga barangay para blood chemistry, x-ray, sa scan, para malaman kung may cancer kayo, meron kayong para sa puso, at meron kayong high cholesterol, high sugar. So, pupunta na sa barangay, hindi na sila pupunta sa hospital. May 10 laboratory bus tayo. So, mahal natin ang mga seniors sa PWD. Kasama yung PWD sa gano'n. Kanina lang, nagbigay ng tag sa 10,000 sa PWD ng 3rd district sa ating Kapitolyo. Biro nyo yun, di ba? Pwede palang gano'n. So, lahat ng gagawin ko ay para sa mga Kaleyano, lalo na sa Manila. So sa loob ng isang daang araw na Gob, ano na yung masasabi nating direksyon ng One Cagayan? Ang direksyon ng One Cagayan ay una, priority, pagkaisa, kaya nagpunta na ako kay Jojo, nagbuhod na ako sa kanya. Sumama na siya na lang kasi ang wala. Siya na ang susi ng total unity ng Cagayan. Kung sumali na siya, lahat ng congressman, lahat ng mayor, lahat ng BN ay One Cagayan na direction. Ano ba yung One Cagayan? Para progreso para sa lahat ng Cagayan, no? Lalo na yung mahirap na magsasaka at mangisda. Yun ang One Cagayan. Hindi para sa isang tao, para sa mga Cagayano. Yun yun. At nakita nyo naman, nandiyan yung report ko, at nakita nyo yung sulat ng Malacanang, at maririnig nyo naman bukas, presidente, yung mga gagawin dito sa Cagayan. Ang magagawa ko na lang, ipapalo up yun, at i-implementa na mga department heads, at lahat na tayo dito sa Cagayan, i-implementa natin. Tulong-tulong tayo. Okay, last question Gob, yung nabanggit mo na planong gawing 5 distrito ang probinsya ng Cagayan. Kung sakali, paano yung pagkakahati-hati ng distrito na natin? Ito na, nag-submit na tayo sa Galwinang Panlalawigan. 5 district. First district, from Santa Ana to Lalo, plus Calayan. First district. Second district, Gataran, Bagao, Alcala, Amulong. Second district. Third district, Igig, Tugigaraw, Peña Blanca. Third district. Yan ang distrito ni Jojo. Then, fourth district, Itawis. Yan yung sabihin na natin, Enrile, Solana, Wow, Rizal, Piat, Santo Niño. O yun.
4th District, 5th District, Lasam, Alakapan, hanggang doon sa Santa Praxedes. So, 5 district. Sino yung mga yon? First district. Wala. Bago na distrito. Second district. Gataran. Kasama doon. Velasco. Third district. Kasama Tugigaraw. Lara. Fourth district. Wala. Bago yon. Siguro, bigyan na natin sa mga mamba. Wow. Di ba? Fifth district. Vargas. Siyempre. First district. Sino ba taga first district? Lipa. Yo. Pwede na. Ayun ang bahala. Kung gusto niyo kami. Yun. Para wala nang away, di ba? Pero ano yung nakikita nating advantage kung alam niyo, pagdating sa ekonomiya natin? sa pagdating sa ekonomiya natin, kada isang distrito, 3 billion ang kanyang pondo national. So, sa Isabela, magpipito na sila. 7 times 3, 21. Dito, dahil sa away-away, 3 times 3, 9. 9 minus 21 minus 9, 12 billion abante nila. Yun ang problema. Ngayon, kung papayag na si Jojo, ano na? Magiging 5 na, 5 times 3, 15. Plus 6 billion tayo. Ito pa. Ngayon, yung distrito ni Jojo, 3 billion, pero 7 bayan. Okay. So, 3 divided by, sabi mo, 30 divided by 7. Apat, di ba? 400,000. 400 million, di ba? Kada taon. Pero, kung 3 na lang, Igit, Tugigaraw, Peña Blanca, 1 billion kada bayan. Yun ang epekto nun. So, pakiki-convince si Jojo. Pakiki-convince. So ano yung iwan nating mensahe sa mga kagayan ng Sago? Alam niyo po, lahat ng mayor ay One Cagayan na. Lahat ng provincial board One Cagayan na. Lahat ng congressman, except kay Jojo, ay hindi One Cagayan pa. Tinitingnan pa daw niya kung ano. Kaya Jojo, please, tumama ka na dito para magkaisa na tayo. Mabilis na ngayon ang progreso. Pagka ang susi ng mas mabilis na progreso ay ikaw, Jojo, please, magsama-sama na tayo. Para sa lahat ng Cagayano, lalo yung mga may hirap na Cagayano. One Cagayan. Jojo.